sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taksibol ng 1991, isang mag-asawang nasa kanilang mga 30 anyos ang lumipat sa isang apartment complex sa lungsod ng Pasig, Metro Manila. Ang lalaki, si Joey Cruz, ay isang construction worker na arawan ang sahod habang ang kanyang asawa, si Elena Reyes, ay nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya sa kalapit na palengke. Sa tingin ng kanilang nga kapitbahay, sila ay isang ordinaryong pamilyang Pilipino masipag, tahimik, at hindi palaging napapansin. Ngunit noong taglagas ng taong iyon, biglang pumanaw si Jose sa isang aksidente sa sasakyan habang pauwi mula sa trabaho. Noong panahong iyon, maraming kalsada sa Pasig ang kulang pa sa maayos ng mga traffic light at hindi na rin katakataka ang mga aksidente sa gabi. Itinuring pulisya ang kaso bilang isang simpleng aksidente at natanggap ni Elena ang perang mula sa life insurance na kinuhang kanyang asawa. Naawa ang mga kapitbahay sa kanya dahil sa maagang pagiging biyuda. 2 taon ang lumipas noong 1993. Muling nag-asawa si Elena. Ang bago niyang asawa, si Ricardo Gomez, ay isang 40 anyos na lalaki mula sa Quezon City na may-ari ng isang maliit na hardware store. Hindi naktagal matapos silang ikasal. Lumipat sila sa isang mas maluwag na condominium sa Ortigas Center. At noong teginit ng 1994, nalunod si Ricardo habang nagbabakasyon sa isang resort sa Laguna. Bagamat kilala siyang mahusay lumangoy, ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay bigla ang pamumulikat ng binti. Muli, nakatanggap ng insurance money si Elena. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid niya, tinatawag siyang biyudang malas. May mga naawa, ngunit mayroon ding mga nakdududa, bagaman walang sinuman ang opisyal na nagpahayag ng kanilang hinala. At noong unang bahagi ng 1997, ikinasal si Elena sa kanyang ikatlong asawa, si Antonio Tony Villanueva. Sa parehong taon, namatay si Antonio dahil sa atake sa puso habang natutulog. Nang isumait ang ikatlong insurance claim, isang empleyado mula sa claims department ng isang insurance company ang napansin ang isang bagay. Habang sinusuri ang papeles, tahimik siyang tumayo. Parehong benepisyaryo, magkakaibang insurance company, ngunit paulit-ulit na pattern. Dito nagsimula ang mga tanong. Bakit lahat ng 3 asawa ay namatay ng wala pang 2 taon matapos silang ikasal? Bakit walang sinuman ang naghinala ng mas maga kahit na makakaiba ang sanhi ng kanilang pagkamatay? Paano nakuha ni Elena ang 3 insurance payout sa loob ng napakaikling panahon? At ano ang katotohanang haharapin ng mga investigador nang simulan na ang pagsisiyasat? Sundan natin ang buong kwento ng kasong ito na nagsimula sa Pasig noong 1991. Noong Marso 1991, isang lipad-bahay truck ang huminto sa harap ng isang 5-palapag na apartment building sa isang residential area sa Pasig. Isang mag-asawang nasa kanilang unang bahagi ng 30 ang bumaba mula sa truck. Si Joey Cruz, ipinanganak noong 1958 ay 33 taong gulang noon, habang si Elena Reyes, ipinanganak noong 1960 ay 31. Dati silang nakatira sa Tondo, Maynila at lumipat sa Pasig para makatipid sa upa. Ang kanilang bagong tahanan ay isang maliit na unit na may 2 kwarto sa ikatlong palapag. Noong huling bahagi ng dekada 80, mabilis na umunlad ang Pasig dahil sa pagdaksa ng matao mula sa ibang mga probinsya patungo sa Metro Manila. Naktayo ng apartment at maliliit na condominium sa mga lugar kung saan dating may mga barong-barong at palaging may pangangailangan para sa mga construction worker. Si Jose ay isa sa mga construction worker na iyon, palipat-lipat ng construction site. Kahit hindi permanente ang kanyang trabaho,
Hindi siya nawawalan ng pagkakakitaan noong mga panahong iyon. Umalis siya ng bahay ng 00:00 umaga para pumila sa mga ahensya ng trabaho at umuwing madilim na at puno ng alikabok ang katawan. Wala pang isang buwan matapos silang lumipat, nakakuha si Elena ng isang maliit na puwesto malapit sa Pasig Palengke para sa kanyang karinderya. Bagamat ang kanyang puwesto ay halos 2 natitiklop na mesa lamang, nagsimula siyang magkaroon ng ngasuki dahil sa sabi-sabing masarap siyang magluto. Ayon sa isang katabing tindra, tahimik lamang nang umingiti si Elena sa tuwing pinupuri ang kanyang luto tulad ng adobo, sinigang at Bicol Express. Wala silang anak. Mahigit 5 taon na silang kasal ngunit hindi pa rin sila nakakaanak. At hindi kailanman ikinuwento ni Elena sa iba ang dahilan. Ayon sa kanilang makapitbahay, hindi nila kailanman narinig na nag-away ang mag-asawa ni hindi rin sila nagpapakitang labis na paglalambingan. Sila ay isang tahimik at payapang mag-asawa. Ngunit 3 buwan matapos silang lumipat, noong Hunyo 1991, isang nangungupahan sa unang palapag na madalas makakita kay Elena ang nakaalala ng isang eksena. Isang hapon, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang at naka-Amerikana na paakyat sa hagdanan. Nang tanungin niya si Elena kung sino iyon, maikli itong sumagot na kumukuha lang siya ng insurance bago umalis. Noon, hindi niya pinansin ang sinabing iyon. Ang taong 1991 ay ang kasagsagan ng mga insurance agent. Kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya, naging popular ang pagkuha ng life insurance, accident insurance at health insurance. Palaging may mga ahenteng naglalakad sa mga apartment at condominium para mag-alok ng kanilang mga produkto. Karaniwang tanawin na makakita na ahente na nakaupo sa kusina kasama ang isang may bahay, ipinapaliwanag ang nga detalye ng insurance. Ang katotohanang kumuha ng insurance si Elena ay hindi kakaiba. Noong panahong iyon, daan-daang libong bagong insurance contract ang pinirmahan sa Pasig pa lamang. 2 insurance policy ang nakapangalan kay Josie Cruz. Ang isa ay isang term life insurance mula sa a life insurance company na may payout na 500,000 kung siya ay mamamatay. Ang isa pa ay isang accident insurance mula sa P-Sure Insurance na magbibigay ng karagdagang 2,300,000 kung ang pagkamatay ay dahil sa aksidente. Ang benepisyaryo sa parehong polisya ay ang kanyang asawa, si Elena Reyes. Noong panahong iyon, ang upa para sa isang apartment sa Pasig ay humigit kumulang 55,000 kada buwan. Kaya ang kabuwang 80,000 na insurance money ay isang malaking halaga. Ang petsang kontrata ay Hulyo 1991 at namatay si Jose sa isang aksidente sa sasakyan noong Oktubre ng taong iyon, 3 buwan lamang matapos makuha ang insurance. Nangyari ang aksidente pasado 11:00 gabi sa isang highway sa Pasig. Nakipag-inuman gin si Jose sa kanyang nakatrabaho pagkatapos ng trabaho. Habang tumatawid sa kalsada pauwi, nabundol siya ng isang paparating na truck. Agad na tumawag ng pulis ang driver ng truck at dinala si Jose sa ospital, ngunit hindi na siya muling nakamalay. Ang sanhing pagkamatay na nakasulat sa kanyang death certificate ay multiple organ failure. Naging maikli ang investigasyon ng pulisya. Malinaw na may kasalanan ang driver ng truck, ngunit kinilala rin na may kapabayaan ang biktima dahil sa pagtawid sa madilim na kalsada habang nakainom. Ang kaso ay itinuring na reckless imprudence resulting in homicide at ang driver ay kinasuhan. Tahimik na inayos ni Elena ang burol at sinimulan ang proseso ng pag-claim ng insurance. Ang parehong insurance company ay nagbayad ng walang anumang pagtutol, kabuuang 8,800,000. Pagkatapos ng libing, ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang karinderya.
Nagbulungan ang mga kapitbahay na hindi man lang siya nagpakita ng kalungkutan, ngunit inunawa rin ng iba na kailangan niyang magpatuloy sa buhay para kumita. Walang nagbago sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pumupunta siya sa palengke sa umaga para mamili ng sangkap, nagluluto at umuwi sa gabi. Sa panahong iyon, may isang bagay na hindi napansin ng sinuman sa kanyang nga kapitbahay. Ilang sandali matapos matanggap ang insurance money, nagsimula siyang maghanap ng nga ari-arian sa mga real estate agent. Sinabi niya na gusto niya ng mas malaking bahay, mas maganda kung sa bandang Ortigas o Mandaluyong. Naalala ito ng ahente kalaunan. Wala pang 2 buwan noon mula nang mamatay ang kanyang asawa. Noong taksibol ng 1993, lumipat si Elena sa isang bagong condominium sa Mandaluyong. Ito ay isang unit na may 3 kwarto. Ginamit niya ang insurance money mula sa kanyang unang asawa para sa paunang bayad. Ang Mandaluyong ay isang lugar na mabilis na umunlad noong panahong iyon at maraming mabagong kasal at batang pamilya ang lumilipat sa mga bagong kondominium. Tahimik na nakisabay si Elena sa Agos. 3 buwan matapos siyang lumipat noong Hunyo 1993, isang lalaki ang nagsimulang makita sa paligid ni Elena. Siya si Ricardo Cardo Gomez. Ipinanganak noong 1950, 43 taong gulang nun. May-ari siya ng isang hardware store sa Quezon City at hiwalay sa asawa. Hindi naging malinaw kahit sa investigasyon kung paano sila nagkakilala. Sinabi ni Elena na ipinakilala sila ng isang kaibigan, ngunit sinabi ng dating asawa ni Ricardo na hindi niya kilala kung sino ang kaibigang iyon. 4 na buwan lamang matapos magkakilala, nagpakasal sila noong Oktubre 1993. Hindi sila nagdaos ng kasal. Huli na nang malaman ng nag-iisang anak na babae ni Ricardo ang tungkol sa muling pag-aasawa ng kanyang ama. Sinabi niya sa mga investigador na hindi mismo ang kanyang ama ang nagsabi sa kanya, kundi nalaman niya lamang ito nang kumuha siya ang kopya ang kanilang family records. Matapos ang kasal, isinara ni Ricardo ang kanyang hardware store sa Quezon City at lumipat sa Mandaluyong para makasama si Elena. Ang pera mula sa pagbebenta ng hardware at ang kanyang nga naipon ay nagbigay sa kanila ng isang matatag na pamumuhay. Si Ricardo ay nag-iwan ng impresyon sa mga kapitbahay bilang isang tahimik at masipag na tao. Tuwing umaga, naglalakad siya sa loob ng condominium complex at bumabati sa maguwardiya, ngunit hindi nagtagal matapos silang ikasal. Muling nakipagkita si Elena sa isang insurance agent. Sa pagkakataong ito, isang ahente mula sa Sea Life Insurance. Ang insurance na kinuha para kay Ricardo ay isang whole life policy na may 2700,000 na payout at ang benepisyaryo ay si Elena. Sinabi ngang ahente sa mga investigador na si Elena mismo ang unang tumawag para magtanong tungkol sa produkto. Sinasabing para ito sa kalusugan ng kanyang asawa. Nangyari ito noong Marso 1994. Napakainit ng tag-init ng 1994. Sunod-sunod ang mga heatwave advisory at ang mga resort sa Laguna at Batangas ay puno ng mga taong naghahanap ng pampalamig. Isang weekend ng Hulyo, si Ricardo at 2 kaibigan ay nagpunta sa isang resort sa Laguna para maligo. Hindi sumama si Elena, sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Hapon na nang pumasok, si Ricardo sa tubig at biglang nanggina at lumubog. Mabilis na sumaklolo ang kanyang 2 kasama, ngunit huli na ang lahat. Nang mayahon si Ricardo mula sa tubig, wala na siyang malay at kinumpirma nga resquare ang kanyang pagkamatay. Ang opisyal na sanhi ay asphyxia due to drowning. Ang autopsy ay nakpakita en counting bakas ang alak at ang posibleng pamumulikat en binti ay idinakdak bilang isang karagdagang salik.
Isa sa magkakasama niya ang nagsabi na si Ricardo ay mahusay lumangoy. Natuto siyang lumangoy noong bata pa at hindi takot sa tubig. Gayunpaman, itinuring ng mga investigador ang insidente bilang isang aksidente. Maraming kaso ng pagkalunod sa mga resort noong taginit na iyon at walang partikular na dahilan para pagdudahan ang kasong ito. Si Elena na tumanggap ng tawag at nakmadaling pumunta sa lugar ay humagulgol ng malakas. Naalala ng lahat ng mga saksi ang eksenang iyon. Ang galaya 700,000 na insurance money ay idindeposito sa bank account ni Elena noong Oktubre 1994, 2 buwan matapos makumpirma ang pagkamatay. Sinuri ng Claims Department ng Insurance Company ang kaso dahil sa pagkamatay 4 na buwan lamang matapos makuha ang policy. Ngunit dahil malinaw na aksidente ang pagkamatay at walang kahinahinala sa autopsy report, wala silang basehan para tanggihan ang pagbabayad. Ibinigay ang pera ayon sa plano. Tinangka ng anak na babae ni Ricardo na kontakin si Elena pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito mahanap. Pinutol ni Elena ang lahat ng ugnayan sa pamilya ni Ricardo pagkatapos ng libing. Hindi alam ng anak kung saan napunta ang perang pinakbentahan ng hardware store ng kanyang ama. Nang maksimula ang investigasyon, saka lamang niya nakita ang bank statement kanyang ama na nagpapakita na sa loob ng 1 taon ng kanilang pagsasama, karamihan sa mga naipon nito ay inilipat sa account ni Elena. Matapos mamatay ang kanyang ikalawang asawa, bumalik sa normal ang buhay ni Elena. Isinara na niya ang kanyang karinderya at wala ng partikular na trabaho. Naalala siyang mga kapitbahay bilang babaeng 2 beses na nawalan ng asawa. Kahit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ikalawang asawa, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sabi nila, marunong siyang magtago ng kalungkutan. Walang sinuman ang nakakaalam na naghahanap na siya ang kanyang ikatlong asawa. Nung taglamig ng 1995, isang bagong lalaki ang nagsimulang bumisita sa kondominium ni Elena sa Mandaluyong. Siya si Antonio Tony Villanueva. Ipinanganak noong 1953, 42 taong gulang noon. Taga-Bulacan siya at nagtatrabaho bilang sales representative sa isang maliit na printing company. Mayroon siyang isang anak na lalaki mula sa unang asawa, ngunit ang kustodiya ay nasa kanyang dating asawa. Si Antonio ay namumuhay mag-isa, hindi mayaman, ngunit walang utang, isang ordinaryong lalaki. Ayon kay Elena, nagkakilala sila sa isang community gathering. Noong panahong iyon, maraming nga social club at pagtitipon para sa mga bagong residente sa mga umunlad na lugar at hindi na bago para sa mga single na nasa katanghalian gulang na makahanap ng bagong karelasyon sa mga ganitong okasyon. Hindi nagtagal matapos makilala si Elena, sinabi ni Antonio sa isang kaibigan na tila nakahanap siya ng isang mabuting tao. Mabait daw at mukhang marunong sa bahay. Nakpakasal sila noong taksibol ng 1996. Muli, walang kasal na naganap. Nalaman ng anak ni Antonio ang tungkol sa muling pag-aasawa ng kanyang ama sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono pag-uwi niya mula sa paaralan. Maikli lamang ang kanilang pag-usap at tinapos ng kanyang ama ang tawag sa pagsasabing, "Mag-ingat ka." Hindi kailanman nakilala ng anak ang kanyang madrasta. Agad na kumilos si Elena para kumuha ng insurance pagkatapos ng kasal. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang paraan. Sa unang 2 beses, kumuha siya ng isang polisi sa pamamagitan ng isang ahente. Ngayon, kumuha siya na makahiwalay na kontrata mula sa 2 magkaibang kumpanya, ang D-Life Insurance at ang E-General Insurance. Ang policy sa D-Life ay may over 100,000 death benefit, habang ang sa E-General ay may karagdagang 600,000 para sa accidental death na may kabuang posibleng payout na 1,000,000. Ang benepisyaryo sa pareho ay si Elena. Ang mapetsang kontrata ay Mayo at Hulyo
1996. Hindi alam ngang dalawang insurance company ang tungkol sa kontrata ng isa't isa. Nung panahong iyon, wala pang sistema para sa real-time na pagbabahagi ng impormasyon ng kontrata sa pagitan ng nga kumpanya. Bago pa may tatag ang sentralisadong database, bawat kumpanya ay may sariling talaan ng nga kliyente. Walang paraan para pigilan ang isang tao na kumuhang maraming insurance mula sa iba't ibang kumpanya. Ang taong 1997 ay ang taon bago ang Asian financial crisis. Sunod-sunod na nalugi ang malalaking kumpanya. Tumaas ang palitan ng dolyar at papalapit na ang krisis. Ang printing company kung saan nagtatrabaho si Antonio ay nagsimulang humina. Mas madalas na siyang umuwi ng maaga at naghahapunan kasama si Elena. Naalala ng isang kapitbahay na madalas niyang makasabay si Antonio sa elevator. Nang tanungin niya ito kung bakit tila malusog siya, sumagot daw ito ng nakangiti na dahil iyon sa mga bitamina na ibinibigay ng kanyang asawa. Walang sinuman nun ang nakaisip na ang simpleng pag-usap na iyon ay makakaroon ng ibang kahulugan sa hinaharap. Noong Nobyembre 1997, natakpuang patay si Antonio sa kanilang silid-tulugan. Tumawag si Elena sa 911, sinabing hindi nagigising ang kanyang asawa. Kinumpirma ng mga rumasponde na si Antonio na nakahiga sa kama ay wala ng buhay. Siya ay 44 taong gulang, walang mga sugat at wala siyang kilalang malubhang sakit. Ang autopsy report ay nagsabi na ang sanhing pagkamatay ay acute heart failure. Hindi bihira ang atake sa puso sa edad ng 44, lalo na noong panahon ng krisis kung saan maraming nasa katanghalian gulang na lalaki ang namamatay dahil sa sobrang trabaho at stress. Isinara ng pulisya ang kaso, itinuring na walang foul play. Muli, tahimik na inayos ni Elena ang libing. Huli nang makatanggap ng balita ang dating asawa at anak ni Antonio, kaya pagdating nila sa burol, tapos na ang lahat. Hindi na nakita ng anak ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Ang ma-insurance claim ay isinumite sa parehong kumpanya, wala pang 10 araw matapos ang pagkamatay. Ang claims officer sa D-Life Insurance ay napahinto nang makita ang pangalan ng benepisyaryo, Elena Reyes, pamilyar ang pangalan. Sinuri niya ang kanilang internal records, ngunit walang nakaraang claim sa ilalim ng pangalang iyon. Hindi niya masusuri ang mga talaan ng ibang kumpanya. Itinabi niya ang mga papeles at inaprubahan ang pagbabayad. Ngunit isang linggo pagkatapos, ang claim form mula sa E-General Insurance ay napunta sa mesa ng manager ng D-Life. Ang dalawang kumpanya ay may mga opisina sa isang gusali at gumagamit ng parehong external legal consultant. Nakataon na ang mga claim form mula sa dalawang kumpanya ay napunta sa parehong mesa ng abogado sa isang araw. Parehong pangalan ng benepisyaryo, parehong pangalan ng insured, parehong petsa ng pagkamatay. Tinitigan ng abogado ang dalawang dokumento. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tinawagan ang manager sa D-Life. Ang sinasabi na dalawang dokumento ay isang babaeng nagngangalang Elena Reyes ang sabay na nag-claim sa dalawang kumpanya para sa pagkamatay na isang asawa. Bagamat hindi ilegal ang pagkakaroon ng maraming insurance, nagpasya ang manager na gumawa ng karagdagang hakbang. Ipinasa niya ang kaso sa Internal Fraud Investigation Team ng kumpanya. Nagsimulang suriin ng dalawang investigador ang ma-claim ni Elena noong unang bahagi ng Disyembre 1997. Sa una, ang layunin ay kumpirmahin lamang ang double claim. Ngunit habang mas malalim ang kanilang pagsisiyasat, isang tanong ang lumitaw. Nakapag-claim na ba ang babaeng ito ng insurance dati? Walang record sa kanilang database. Ngunit alam ng nga investigador kung paano suriin ang mga talaan ng ibang kumpanya sa pamamagitan ng nga di-opisyal na paraan.
Bagamat wala pang formal na network, mayroon ng dipormal na pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng claims officer noon. 10 araw pagkatapos, nakumpirma nila ang record mula sa A-Life at Bisure Insurance. Bindo Kuzuzdok Sambir, Jose Cruz, pagkamatay sa aksidente sa sasakyan. Beneficiaryo, Elena Reyes. Bayad na, Bindo Kuzuzdok Sandert, Ricardo Gomez, pagkamatay sa pagkalunod. Beneficiaryo, Elena Reyes. Bayad na. At 1997, Antonio Villanueva, pagkamatay sa atake sa puso. Beneficiaryo, Elena Reyes. Kasalukuyang pinoproseso. Isinulat ng isang investigador ang 3 kaso at tumayo. Sa loob ng 6 na taon, 3 asawa ang namatay at sa lahat ng pagkakataon, isa lang ang benepisyaryo. Ang masanhing pagkamatay, aksidente sa sasakyan, pagkalunod at atake sa puso ay magkakaiba. Ang pulisya ay isinara ang lahat ng 3 kaso bilang walang foul play. Nagpasya ang investigation team na isumite ang kanilang mga natuklasan sa Insurance Commission at sa Philippine National Police, PNP. Nakarating ang impormasyon sa PNP noong Enero 1998 sa kasagsagan ng Asian Financial Crisis. Ang itinalagang investigador, isang police captain, ay hindi agad kumilos. Bagamat kahina-hinala ang impormasyon, ang 3 kaso ay isinara ng pulisya. Kailangan niyang bagong ebidensya para muling buksan ang maito. Sinimulan ng kapitan ang pagsusuri sa mga lumang police report. Ang ulat sa aksidente ni Jose Cruz noong 1991 ay malinis. Ang testimonya ng driver, sketch ng lugar, at death certificate ay makakatugma, walang kaduda-duda. Ngunit napansin niya ang isang detalye, ang petsaang pagkuha ang insurance. 2 policy ang kinuha 3 buwan bago ang pagkamatay. Hindi ito pinansin NG unang investigador. Sa kaso ng pagkalunod ni Ricardo Gomez noong 1994, kasama sa ulat ang testimonya ng 2 kasama niya. Pareho silang nakasaksi sa insidente at makatugma ang kanilang masinabi. Ngunit isang linya sa testimonya ang minarkahan ng kapitan. Ang dahilan kung bakit hindi sumama si Elena ay dahil masama raw ang pakiramdam niya. Sa unang kaso, wala rin si Elena sa lugar ng aksidente. Sa parehong pagkakataon, wala siya nang mamatay ang kanyang asawa. Ang ulat sa pagkamatay ni Antonio Villanueva noong 1997 dahil sa atake sa puso ang pinakamaikli. Namatay sa bahay, walang sugat, at ang autopsy ay nagsabing acute heart failure. Ang nag-report ay si Elena, na nagsabing natagpuan na lamang niyang patay ang asawa nang hindi ito magising. Muling binasa ng kapitan ang autopsy report. Ang sanhi na atake sa puso ay myocardial infarction. Nigunit sa ibaba na report, may isang malit na nota sa panaklong. Hindi maring izantabi ang posibilidad na pagkikalasong. Kinakailangan ng mas masusing pagsusuri. Hindi ito pinansin ng unang investigador. Isinara ng kapitan ang folder at nag-report sa kanyang hepe. Sinabi niyang kung pagsasama-samahin ang 3 kaso, mahirap itong ituring na simpleng kamalasan. Matapos marinig ang ulat at makita ang nota sa autopsy report, sinabi ng hepe, hilingin sa NBI na magsagawa ng masusing pagsusuri. Nailibing na ang katawan ni Antonio Villanueva. Para masuri ito, kailangan itong hukayin. Inilabas ang isang exhumation order noong Marso 1998. Hinukay ang libingan ni Antonio sa isang sementeryo sa Bulacan. Kumuha ng mga tissue sample ang NBI forensics team at dinala ito sa kanilang laboratorio. Sa panahong ito, umalis na si Elena sa kanyang condominium at lumipat sa ibang lugar. Kinailangan siyang hanapin ng mga investigador. Inabot ng 2 buwan bago lumabas ang resulta ng NBI. Noong Mayo 1998, dumating ang report.
Pagkabasa nito, agad na tinawagan ng kapitan ang kanyang hepe. Nandito na sir, sabi niya, na positibo sa lason. Ang NBI report ay isang dokumentong may 12 pahina. Ang pinakamahalagang bahagi ay nasa 3 pahina. Nakitaan ng aconitine ang nga tissue sample mula sa katawan ni Antonio. Ang aconitine ay isang natural na lason na mula sa halamang aconitum na kilala rin bilang wolfsbane. Kahit sa napakaliit na dosis, maaari nitong paralisahin ang puso at ang mga sintomas ay halos kapareho ng atake sa puso. Hindi ito natuklasan sa unang autopsy noong 1997 dahil mabilis itong nawawala sa katawan. Ang pagkakatuklas nito 6 na buwan matapos ang pagkamatay ay isang pambihirang resulta. Idinagdag ni NBI sa kanilang report. Mababa ang posibilidad na natural na pagkamatay, malakas ang indikasyon na ito ay ibinigay mula sa labas. Agad na sinimulan ng mga investigador ang masusing pagsubaybay kay Elena. Nalaman nilang lumipat siya sa isang apartment sa Makati. Ang upa ay kayang-kaya niyang bayaran gamit ang pinagsama-samang insurance money at ang pera mula sa account kanyang ikalawang asawa. Sa halip na agad siyang arestuhin, inimbestigahan muna nila ang mga taong malapit sa kanya para maiwasang makapagtago siya ng ebidensya. Una nilang kinausap ang pamilya ni Elena. Ang kanyang nga magulang ay matatanda na at kaunti lang ang alam sa buhay niya. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nalaman lamang mula sa mga investigador na 3 beses nang nabiyuda ang kanyang kapatid. Hindi ipinaalam ni Elena sa kanila ang kanyang ikalawa at ikatlong pag-aasawa. Sinabi ng kapatid na bata pa lamang si Elena ay lihim na itong tao. Sumunod na inanap NG mga investigador ang kapatid NG unang asawa ni Elena, si Jose Cruz. Sinabi nito na nawalan na silang kontak kay Elena matapos mamatay ang kanyang kapatid. Wala siyang alam tungkol sa insurance money at hindi kailanman nahinala dahil itinuring itong aksidente ng pulisya. Ngunit nang tanungin tungkol sa mahuling buwan ni Jose, may naalala siya. Tumawag daw ang kanyang kapatid 2 buwan bago ang aksidente at sinabing kakaiba ang kanyang pakiramdam. Laging pagod kahit bagong gising at paminsan-minsan ay kumakabog ang dibdib. Inakala niya noon na dahil lang iyon sa sobrang trabaho, itinala ito ng mga investigador. Kabilang sa mga side effect ng aconitine poisoning ang matinding pagod, palpitations at pamumulikat. Posibleng ito ang mga sintomas kung paunti-unti siyang nilalason. Ang sanhi na pagkamatay ni Jose ay aksidente, ngunit posible na ang dahilan kung bakit siya pagawang-gawang na naglalakad sa madilim na kalsada ay hindi lang dahil sa alak. Ang kanyang katawan ay na-cremate na, kaya imposible nang magsagawa ng karagdagang pagsusuri. Sunod, muling sinuri ng mga investigador ang kaso ng pagkalunot ng ikalawang asawa, si Ricardo Gomez. Muli nilang tinawag ang 2 kasama niya para sa panibagong testimonya. Sa pagkataong ito, iba ang kanilang mga tanong. Itinanong nila kung ano ang kondisyon ni Ricardo bago siya pumasok sa tubig, ano ang kanyang kinain at kung may napansin silang kakaiba. Naalala ng isa sa kanila na kumain sila ng pagkaing dala nila pagdating sa resort. Isang lunchbox na inihanda ni Elena. Si Ricardo lang ang kumain nito, ang 2 niyang kasama ay kumain ng sarili nilang baon. Pumasok sa tubig si Ricardo 1 oras matapos kumain. Isang lunchbox na personal na inihanda ni Elena para lamang sa kanyang asawa. Sinimulan ng nga investigador na buuin ang isang bagong teorya. Kung ang aconitin ay inihalo sa pagkain, ang epekto pagina ng puso at kalamnan ay mararamdaman sa loob ng 30 minuto hanggang 2 oras. Ito ang magpapaliwanag kung bakit ang isang mahusay lumangoy ay biglang nanghina sa tubig at kung bakit ang pamumulikat ay itinala bilang posibleng sanhi. Nailibing ang katawan ni Ricardo.
4 na taon na ang nakalipas. Sinabi ng NBE na maari silang sumubok na kumuhang sample, ngunit mababa ang sansa na may makitang lason. Habang naghihintay, sinimulan ng maimbestigador na tahimik na subaybayan ang pang-araw-araw na gawain ni Elena. Ang kanyang buhay sa Makati ay tila normal. Wala siyang trabaho at karaniwang nagpupunta sa palengke o naglalakad sa paligid. Ngunit sa kanilang pagsubaybay, isang bagay ang napansin nila. Regular na bumibisita si Elena sa isang tindahan ng mga halamang gamot sa Quiapo, Maynila. 2 hanggang 3 beses sa isang buwan, nananatili siya ron ng 10 hanggang 30 minuto. Kinausap, NG Emega, investigador ang mayari NG Tindahan. Sinabi ngang may-ari na matagal ng suki si Elena. Nang tanungin kung ano ang karaniwan niyang binibili, nag-atubili ang may-ari. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang sumagot. Lagi siyang bumibili ng isang partikular na uri ng ugat. Ang isang salitang iyon mula sa may-ari ngang tindahan sa Quiapo ang tuluyang nakpabago sa direksyon ng investigasyon. Nakuha ng kapitan ang mga talaan ng pagbili ni Elena. Bagamat magadi opisyal na resibo at sulat kamay na tala lamang, nakasulat doon ang nga petsa at dami. Ang pinakamatandang rekord ay mula pa noong Mayo 1991, 2 buwan bago kumuha ang insurance si Jose at 5 buwan bago siya mamatay. Mayroon ding mga tala mula 1,993, 1,994, 1,996 at 1,997. Ang mga petsa ng pagbili ay eksaktong tumutugma sa panahon ng kanyang 3 pag-asawa at sa mga pagkamatay. Ang ugat na iyon, bagamat ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa rayuma, ay naglalaman ng aconitine. Maaari itong bilhin ng sinuman sa mga tindahan ng halamang gamot ng walang regulasyon. Ngunit ang nakamamatay na dosis na aconitine para sa isang tao ay 2 milligrams lamang, isang dami na madaling makuha mula sa ugat. Ayon sa may-ari, hindi marami ang binibili ni Elena sa bawat pagbisita, ngunit ang matalaan ay nakpapakita na paulit-ulit siyang bumibili. Inimbitahan ng mga investigador si Elena para sa isang pagtatanong noong Hunyo 1998. Hinihintay siya ang kapitan at isa pang investigador sa labas ng kanyang apartment sa Makati. Pauwi si Elena mula sa pamamalengke nang makita sila. Nang sabihin ng kapitan na may ilang bagay silang kailangang itanong, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumangayon siya, ibinaba ang kanyang nga pinamili at sumakay sa kanilang sasakyan. Sa interrogation room, kalmado si Elena. Hindi nanginginig ang kanyang boses at maikli ang kanyang nasagot. Nang tanungin tungkol sa pagkamatay ng kanyang 3 asawa, sinabi niyang lahat iyon ay aksidente at wala siyang magagawa. Tungkol sa insurance, sinabi niyang kinuha niya iyon para may proteksyon sakaling may mangyari sa kanyang maasawa. Nang ituro ng investigador na tanging ang una niyang asawa ang may delikadong trabaho, na nahimik siya sandali. Sa panahon ngayon, sino ba ang walang insurance? Tanong niya pabalik. Nang ipakita sa kanya ang mga talaan ng pagbili ng halamang gamot, doon lamang unang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit tila handa na ang kanyang sagot. Sinabi niyang may rayuma siya kaya matagal na siyang bumibili at naglalaga ng ugat para sa sarili. Nang tanungin kung binigyan niya ang kanyang nga asawa, sumagot siya, nakatira kami sa isang bahay, hindi ba't natural lang na magbahagi? Nang tanungin kung alam niyang nakakalason ito, sinabi niya, hindi ba't lahat naman ng gamot ay may bisa? Alam naman ng lahat na matapang ang mahalamang gamot. Pinawi ng kapitan si Elena. Hindi pa sapat ang ebidensya para humingi ng arrest warrant. Bagamat may aconitine sa katawan ni Antonio, walang direktang ebidensya na si Elena ang nagbigay nito. Ang ngatalaan ng pagbili ay circumstantial evidence lamang.
Sabi ng piskal, mahihirapang manalo sa kaso. Kailangan nene mga investigador NG mas matibay na ebidensya. Lumabas ang resulta NG pagsusuri sa bangkay ni Ricardo Gomez noong Setyembre 1998. Tulad ng inaasahan, impossible nang makakita ng aconitine sa katawan na 4 na taon nang nakalibing. Ang resulta ay inkonklusive. Si Jose naman ay nakremate na. Sa huli, tanging sa pagkamatay ni Antonio lamang direktang mapapatunayan ang pagkalason. Nagbago ng direksyon ang mga investigador at sinimulan nilang halungkatin ang nakaraan ni Elena bago pa ang kanyang 3 kasal. Dun, isang bagay ang natuklasan nila. Bago pa ang 3 opisyal na kasal, may isang lalaki na nakasama si Elena. Nangyari ito sa pagitan ng 1988 at 1930 sa Maynila. Ang pangalan ng lalaki ay si Roberto Mendoza, isang may-ari ngang maliit na talyer. Nagsama sila ng halos 1 taon at kalahati at naghiwalay sila matapos si Roberto ay biglang makaroon ng problema sa puso at ma-hospital noong 1990. 2 buwan siyang ginamot bago makalabas at pagkatapos noon ay naghiwalay na sila ni Elena. Hinanap ng kapitan si Roberto. Natagpuan niya itong nagpapatakbo ng isang maliit na laundry shop sa Cavite. Nang marinig ni Roberto ang pangalang Elena, naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Matagal na yan, sabi niya, isang pangalang sinubukan kong kalimutan. Nang tanungin tungkol sa kanyang pagkaka-ospital noong 1950, sinabi niya na kahit ang mga doktor noon ay nagtaka, wala siyang dahilan para magka-problema sa puso, ngunit ang kaniyang mga sintomas ay tila sani NG pagkikalason. Hindi nila natukoy ang dahilan noon. Mula nang magiwalay sila ni Elena, hindi na muling bumalik ang problema niya sa puso. Kahit minsan, dakdak niya. Ang testimonya ni Roberto ang naging turning point. Bagamat hindi siya opisyal na biktima, ang katotohanang nakaroon siya ng hindi may paliwanag na problema sa puso habang kasama si Elena at hindi na ito naulit pa ay eksaktong tumutugma sa teorya ng mga investigador. Kinuha nila ang kanyang formal na salaysay at ang mga medical record mula sa ospital. Ipinasa nila ito sa NBI para sa pagsusuri. Kinumpirma ng NBI na ang masintomas ni Roberto palpitations, panghihina ng kalamnan, at paulit-ulit na pagsusuka ay klinikal na tumutugma sa masintomas ng chronic aconitine exposure. Dala ang mga ebidensyang ito ang aconitine sa katawan ni Antonio, ang mga talaan ng pagbili, ang pattern ng mga pagkamatay, at ang testimonya at medical records ni Roberto, bumalik sila sa piskal. Sa pagkataong ito, iba na ang naging tugon. Bagamat sirkumstansyal ang bawat ebidensya, kapag pinagsama-sama, iisa lang ang itinuturo nito. Inaprubahan ng piskal ang paghiling ng arrest warrant, ang kaso murder. Inaresto si Elena noong Nobyembre 1998. Nang dumating ang mga pulis sa kanyang apartment sa Makati, nanonood siya ng TV. Kalmado siyang tumayo nang ipakita sa kanya ang warrant. Pumasok siya sa kanyang silid, kinuha ang isang coat at sumama sa kanila. Kumuha si Elena ng sarili niyang abogado sa korte. Naging mainit ang labanan. Iginiit ng depensa na sa 3 pagkamatay. Tanging sa kaso ni Antonio lamang may napatunayang lason. Bukod dito, walang direktang ebidensya na si Elena ang nagbigay nito. Sinagot ito ng prosekusyon gamit ang mga circumstantial evidence, ang pagiging malapit ng petsa ng insurance at pagkamatay, ang paulit-ulit na pattern at ang testimonya ni Roberto. Iginiit nilang kapag pinagsama-sama, ang maito ay sapat na para patunayan ang kanyang pagkakasala. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, natuklasan ng mga investigador na ang ina ni Elena ay isang albularyo o manggagamot na gumagamit ng mahalamang gamot. Lumaki si Elena na nakikita ang iba't ibang uri ng halaman, kabilang na ang manakakalason.
Sa huling bahagi ng paglilitis, tumestigo si Elena. Mahinahon niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang nga asawa. Ang ugat ay para sa kanyang rayuma at ang insurance ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit nang tanungin siya ng piskal, ano ang niluto mo para sa hapunan 3 araw bago mamatay si Ge Villanueva? Hindi siya makasagot. Hindi ko na matandaan, sabi niya. Hininanaktanong pa ang piskal. Sa halip, ipinakita niya sa korte ang isang resibo. Ang talaan ng pagbili ni Elena ng nakalalasong ugat 4 na araw bago mamatay si Antonio. Nung taxable ng 1,999, inilabas ng Pasig Regional Trial Court ang hatol. Ang korte ay nasabi, bagamat kulang sa direktang ebidensya ang paulit-ulit na pattern sa loob na 6 na taon ang pagkakatuklas na lasong at ang kilos ng akusado ay nagbibigay ng sapat na batayan para sa isang hatol. Si Elena Reyes ay napatunayang nakasala sa pagpatay kay Antonio Villanueva lamang. Dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya, siya ay napawalang sala sa pagkamatay nina Jose Cruz at Ricardo Gomez. Hinatulan siya na 15 taon na pagkakakulong. Nagapela si Elena, ngunit pinagdebay ng Court of Appeals at ni Supreme Court ang hatol. Nagsimula siyang magsilbi sa kanyang sentensya kung saan isa lamang sa 3 pagkamatay ang legal na kinilala bilang pagpatay. Pagkatapos ng kaso, hindi pa rin matahimik ang kapitan na humawak nito. Palagi niyang iniisip ang pagkamatay nina Jose at Ricardo na hindi nabigyan ng hustisya. Ang batas ay nangangailangan ng patunay. Nakalaya si Elena Reyes noong kalagitnaan ng 2010 matapos makumpleto ang kanyang sentensya. Walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Ang anak ni Antonio ay nahirapang tanggapin ang katotohanan. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang madrasta. Ang nga tanong na iniwan ng kasong ito ay nananatili. Hinding-hindi natin malalaman kung ang pagewang-gawang ni Jose sa kalsada at ang panghihina ni Ricardo sa tubig ay tunay na aksidente. Ang hatol ngang korte ay hindi nangangahulugang iyon ay aksidente, kundi nangangahulugang hindi ito napatunayan. Sa pagitan ng katotohanan at ng kung ano ang mapapatunayan, naroon pa rin ang kanilang nga pangalan. Ang kwentong ito, na nagsimula sa Pasig noong 1991, ay isa sa mga naunang naitalang kaso ng serial crime gamit ang lason sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagkatapos nito, pinabilis ng industriya ng insurance ang pagbuo ng isang shared database at isinama na ng manginga, autoridad sa kanilang investigasyon ang pagsusuri sa mga benepisyaryo sa mga kaso ng sunod-sunod na pagkamatay. Ang sistema ay nagbago lamang matapos ang trahedya, laging huli